Nagdiriwang ako ng aking kaarawan kasama ang aking pamilya sa isang restaurant nang isang waitress ang patagong naglagay ng isang nakatuping sulat sa aking mesa. Huwag mong inumin yan. Natigilan ako. Nagpasya akong palitan ang aking baso ng wine sa baso ng aking manugang. At ang nangyari, 5 minuto lang ang lumipas ay nagbago ng lahat. Ang pangalan ko ay Celeste Montgomery at ako'y 62 taong gulang. Hindi ko inakala na ang ika-62 kaarawan ko ang magiging araw na magliligtas sa aking buhay. Ngunit ito rin ang araw na matutuklasan ko ang lalim ng pagtataksil ng pamilya. Biyernes ng gabi noon at dinala ako ng anak kong si Marcus sa Giovanni's Trattoria, ang paborito kong Italian place sa aming lugar sa Atlanta, Georgia. Pinili niya ito dahil alam niyang paborito ko o yun ang akala ko. Si Allison Whitlock, ang aking manugang, ay nakaupo sa tapat ko, nakangiti ng ngiting lagi kong nararamdamang medyo formal na dati iniisip kong dahil lang sa kaba o hiya. Maingay at puno ng mga pamilyang nagdiriwang ang restaurant. Ang kapaligiran ay maginhawa at kaaya-aya, na may malalamlam na ilaw na nagbibigay ng gintong sinag sa mga mesang gawa sa kahoy at ang samyo ng bawang at balanoy na pumupuno sa hangin. Nag-order si Marcos ng isang bote ng California Cabernet Sauvignon para sa isang toast at tunay na masaya ang pakiramdam ko na mapalibutan ng aking maliit na pamilya. "Ma, ang ganda niyo ngayong gabi," sabi ni Marcos habang nagsasalin ng wine sa aming mga baso. Kumikinang sa pagmamahal ang kanyang mga mata at sa isang saglit naramdaman kong ako na ang pinakamaswerteng ina sa buong mundo. Tumango si Allison. Ang ngiti niya'y hindi lubusang umaabot sa kanyang mga mata, ngunit masyado akong abala sa saya ng sandaling iyon para mapansin. Nag-order kami ng aming mga paboritong pagkain. Pinili ko ang chicken parmesan, ang lagi kong ino-order tuwing pumupunta ako rito. Nagpasya si Marcos sa spaghetti bolognese at nag-order si Allison ng Caesar salad na sinasabing binabantayan niya ang kanyang katawan. Sa buong hapunan tuloy-tuloy ang daloy ng aming usapan. Nagkwento si Marcos tungkol sa kanyang trabaho sa State Farm Office sa downtown at nagbahagi ako ng mga kwento tungkol sa aking pag-harden at sa senior yoga class na sinimulan kong daluhan sa lokal na YMCA. Ngunit may isang pakiramdam na hindi ko maalis, isang banayad na tensyon na tila nanggagaling kay Allison. Sa tuwing lilingon si Marcos para kausapin ako, tinitingnan niya ito na may ekspresyong hindi ko maintindihan. Nerbyosong tumatambol ang kanyang mga daliri sa mesa at ilang beses ko siyang nahuling tinitingnan ang kanyang cellphone sa paraang hindi naman gaanong patago. Nang oras na para sa toast, tumayo si Marcos, hawak ang baso. "Para kay Mama," sabi niya na may halong emosyon ng boses sa pagiging pinakamatatag na babaeng kilala ko sa pagpapalaki sa amin ng may labis na pagmamahal matapos pumanaw si Papa at sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na katatagan. Nagpainit sa puso ko ang kanyang mga salita at naramdaman kong namumuo ang masasayang luha sa aking mga mata. Itinaas din ni Allison ang kanyang baso, ngunit napansin kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Para kay Celeste," sabi niya, ang boses niya ay medyo pilit, "sa pagiging isang napaka-espesyal na biyenan." Ang bahagyang pag-aalinlangan bago ang salitang espesyal ay nakakuha ng aking pansin, ngunit pinili kong huwag na lang itong pansinin. Nang akma ko nang itataas ang baso sa aking mga labi, naramdaman kong may lumapit sa aming mesa. Isa ito sa mga waitress, isang dalagang may kayumangging buhok na nakatali sa isang ponytail. Bahagya siyang yumuko na para bang may pupunasan sa mesa at idinulas ang isang maliit na nakatuping papel sa tabi ng aking plato. Ang kilos ay napakakinis na hindi man lang napansin ni Marcos o ni Allison. Ang waitress, si Jada Reynolds, ay tumingin sa akin ng matindi na may halos apurahang tingin bago mabilis na lumayo patungo sa ibang seksyon. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay, binuklat ko ang papel sa ilalim ng mesa, pinapanatili itong nakatago. Ang mga salita ay isinulat sa malinaw at apurahang sulat kamay. "Huwag mong inumin yan. Nasa panganib ang buhay mo. Magtiwala ka sa akin. Para bang huminto ang mundo.
Ang ingay ng restauran ay naging isang malayong ugong at pakiramdam ko'y pinapanood ko ang eksena mula sa labas ng aking sariling katawan. Ang una kong reaksyon ay isiping isa itong masamang biro, ngunit ang tingin sa mga mata ng waitress ay naghatid ng isang kaseryosohang hindi ko maaaring balewalain. Tiningnan ko ang aking baso ng wine na ilang segundo lang ang nakalipas ay sabik na sabik kong tikman. Ngayon ay mukha na itong masama. Nagawa kong panatilihing neutral ang aking ekspresyon habang mabilis na nag-iisip ang aking isipan. Patuloy na nag-uusap sina Marcos at Allison. Walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyari. "Excuse me," sabi ko, umaasang natural ang tunog ng aking boses. "Kailangan kong pumunta sa banyo saglit." Tumayo ako na nanginginig ang mga binti, isinilid ang papel sa aking bulsa. Habang naglalakad ako patungo sa likod, puno ng mga tanong at takot ang aking isip. Sa banyo, muli kong binasa ang sulat, umaasang mag-iiba ang mga salita, pambabae ang sulat kamay, minadali, ngunit nababasa. Walang pirma o karagdagang paliwanag, tanging ang direktang, nakakatakot na babala. Pagbalik ko sa mesa, sinubukan kong umaktong normal, ngunit sa loob-loob ko'y takot na takot ako. Tiningnan ko sina Marcos at Allison na may bagong pananaw. Si Marcos ay tila normal na normal, masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang mga plano na i-renovate ang kanilang kusina. Ngunit si Allison may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nerbyosong nagpapalipat-lipat sa pagitan ng aking baso at ng aking mukha na para bang may hinihintay siya. Doon ko ginawa ang desisyon na nagbago ng lahat. Nang lumingon si Marcos para tawagin ang aming server para sa karagdagang tinapay, sinamantala ko ang sandali ng pagkagambala. Sa isang mabilis at kaswal na kilos, ipinagpalit ko ang aking baso sa baso ni Allison. Ang likido ay magkatulad, parehong Cabernet na iniinom namin buong gabi. "Sa wakas," sabi ko, "itinaas ang basong ngayon ay akin na. Isang toast para sa magandang sandaling ito ng pamilya." Ngumiti ng malapad si Marcos at itinaas ang kanyang baso. Si Allison, walang kamalay-malay sa pagpapalit, ay itinaas din ang sa kanya, ang basong orihinal na sa akin. Sabay kaming uminom. Pareho lang ang lasa ng wine, ngunit halos hindi ako makapag-focus dito. Masinsinan kong pinagmamasdan si Allison, naghahanap ng anumang senyales na may mali. Sa una, walang nangyari. Nagpatuloy kami sa pagkain at pag-uusap. Ikinuwento sa akin ni Marcos ang tungkol sa isang promotion na inaasahan niyang matanggap sa kanyang kumpanya. At nagkwento ako tungkol sa plano kong bisitahin ang aking kapatid sa Portland, Oregon sa Taglagas. Sumali si Allison sa usapan, ngunit tila lalo siyang hindi mapakali. Eksaktong 5 minuto matapos ang toast nang magsimula ito. Idiniin ni Allison ang isang kamay sa kanyang tiyan, isang hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. "Medyo kakaiba ang pakiramdam ko," bulong niya. Agad na nag-alala si Marcos, tinanong kung ayos lang siya. Umiling siya, sinabing marahil ay may nakain siyang hindi maganda sa tanghalian, ngunit pagkatapos ay kitang-kita ang pamumutla ng kanyang mukha. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa kaba tulad ng dati, kundi sa paraang hindi mapigilan. "Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko," bulong niya, at nakita ko ang butil-butil na pawis sa kanyang noo, kahit na komportable namang malamig sa restauran. Agad na tumayo si Marcos, inaalalayan ang kanyang asawa sa balikat. "Mahal, anong nangyayari?" tanong niya na may alarma sa boses. Nanatili akong nakaupo, pinapanood ang eksena na may halong pangingilabot at isang kahindik-hindik na pagkamangha. Sinubukang tumayo ni Allison, ngunit nanghina ang kanyang mga binti. Bumagsak siya pabalik sa kanyang upuan, hirap sa paghinga. Malabo ang kanyang mga mata at ang kanyang balat ay nagkaroon ng kulay abong tint na nakakatakot. "Tumawag ka ng 911, sigaw ko kay Marcos, bagamat ang boses ko'y tila nakapagtatakang kalmado para sa sitwasyon. Nagpanik ang buong restauran habang napagtanto ng ibang mga kumakain na may seryosong nangyayari. Habang hinihintay namin ang mga paramedic, hindi tumigil sa pag-uulit sa isip ko ang mga salita sa sulat, "Nasa panganib ang buhay mo." At ngayon alam ko na may kasamang nakakakilabot na katiyakan na ang taong nasa panganib ay ako.
Ang biyahe sa ambulansya patungo sa St. Jude Medical Center ay isang bangungot. Nawalan ng malay si Allison at abala ang mga paramedic sa pag-stabilize sa kanya. Hinawakan ni Marcos ang kamay ko sa likod, ang kanyang mga matay puno ng takot at pagkalito. Mahigpit kong hawak ang sulat ng waitress sa aking kamao, pakiramdam ko'y ito na lang ang tanging ebidensya na hindi ako nababaliw. Sa emergency room, agad na dinala ng mga doktor si Allison. Naiwan kami ni Marcos na nakaupo sa mga di-komportableng upuang plastic na tila idinisenyo para mas lalo kang maging miserable. Ang amoy ng disinfectant ay nagpaduwal sa akin at ang mga ilaw na fluorescent ay lumikha ng isang malamig at walang awang kapaligiran. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari, bulong ni Marcos sa ikalimang pagkakataon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ayos lang siya, 1 oras ang nakalipas. Baka may nakain siya o trangkaso sa tiyan. Hindi ako sumagot. Hindi ko pa masabi sa kanya ang tungkol sa sulat. Hindi hanggat sigurado ako sa kung ano talaga ang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong hindi ito simpleng food poisoning. Ang mga salita ng waitress ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang walang tigil na alarma. Matapos ang tila ilang oras, isang batang doktor na may balbas ang lumapit sa amin. Seryoso ang kanyang ekspresyon at nakikita ko sa kanyang mga mata na may dala siyang balitang hindi niya alam kung paano sasabihin. "Kayo ba ang pamilya ni Allison Whitlock?" tanong niya. "Ako ang asawa niya," agad na sagot ni Marcos. "Ito ang nanay ko. Kumusta si Allison?" Umupo ang doktor sa tapat namin na agad na nagsabi sa akin na hindi maganda ang balita. "Stable na sa ngayon ang asawa ninyo pero kailangan nating pag-usapan kung ano ang sanhi ng kanyang pagbagsak." Huminto siya na para bang maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang mga resulta mula sa blood work ay nagpapakita ng pagkakaroon ng digoxin sa napakataas na antas. Kumunot ang noo ni Marcos. "Digoxin? Ano yon?" "Ito'y isang gamot sa puso," paliwanag ng doktor. "Sa normal na dosis, nakakatulong ito na i-regulate ang ritmo ng puso, ngunit ang dami na nakita namin sa kanyang sistema ay, posibleng nakamamatay." Pakiramdam ko'y sinuntok ako sa sikmura. "Sinasabi niyo bang may naglason sa kanya?" tanong ko, nanginginig ang boses. "Hindi ko masasabi yan," maingat na sagot ng doktor. "Pero masasabi ko sa inyo na ang ganitong karaming digoxin ay hindi napunta sa kanyang sistema ng aksidente. Kakailanganin naming makipag-ugnayan sa pulisya para mag-imbestiga." Biglang tumayo si Marcos, pabalik-balik na naglakad sa maliit na espasyo. "Imposible yan," bulong niya. "Walang sino mang gustong saktan si Allison. Mabuti siyang tao. Sinong gagawa ng ganon?" Alam ko ang sagot, ngunit hindi ko pa masabi. Kailangan ko ng karagdagang impormasyon. "Doktor," sabi ko, "posible bang ilagay ng isang tao ang gamot na ito sa inumin?" "Tiyak," sagot niya. "Ang digoxin ay maaaring matunaw sa mga likido at sa kasong ito, nakakita rin kami ng alak sa kanyang sistema na maaaring magpalala sa mga nakalalasong epekto. Iyon ang kumpirmasyong kailangan ko." Inilabas ko ang sulat mula sa aking bulsa na may nanginginig na mga kamay at ipinakita ito kay Marcos. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga salita. "Ma, saan mo nakuha to?" tanong niya, nanginginig ang boses. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang waitress, ang mensahe, ang desisyon kong pagpalitin ang mga baso. Sa bawat salitang sinasabi ko, nakikita kong nawawala ang kulay sa mukha ni Marcos. Nang matapos ako, napaupo siya sa upuan na para bang nawalan ng lahat ng lakas. "Hindi maaari?" bulong niya. "Sinasabi mo ba? Sinasabi mo bang may nagtangkang lasunin ka?" "Eksakto yan ang sinasabi ko." Matatag kong sagot, bagamat nanginginig ako sa loob. Nakinig ang doktor na may seryosong ekspresyon. "Iuulat ko ito agad sa pulisya," sabi niya. "At kakailanganin din nating suriin ang dugo ninyong dalawa para masigurong wala kayong nainom na mapanganib." Nang umalis ang doktor, tahimik kaming naupo ni Marcos. Nakikita kong gumagana ang kanyang isip, pinoproseso ang impormasyon at umaabot sa mga konklusyon na ayaw niyang tanggapin. "Marcos," sabi ko ng mahina, "may kailangan akong itanong sa'yo at gusto kong pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot.
Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng sakit. May napansin ka bang kakaiba sa kilos ni Allison kamakailan? Anumang naiiba sa bahay? Matagal bago sumagot si Marcos. Nang magsalita siya, halos pabulong na lang. Ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula siyang mag-alala ng husto sa kalusugan mo. Huminto siya na para bang ayaw ng magpatuloy. Anong klaseng pag-aalala? Giit ko. Lagi niyang sinasabi na nakikita kanyang nalilito minsan, na nakakalimot ka ng mga bagay na baka dapat nating simulan nang isaalang-alang ang mga opsyon para sa pag-aalaga sa iyo. Ang mga salita ay tila pisikal na sumasakit sa kanya habang sinasabi. Nanlamig ang dugo ko. Mga opsyon sa pag-aalaga? Isang nursing home? Sinabi niyang nagsaliksik siya ng ilang napakagandang lugar na mas makakabuti para sa iyo na magkaroon ng propesyonal na pangangalaga, bulong ni Marcos, hindi makatingin sa aking mga mata. Marcos, sabi ko nanginginig ang boses, wala akong problema sa memorya, hindi ako nalilito, ayos na ayos lang ako. Alam ko, bulong niya, Diyos ko alam ko, pero napakakumbinsido niya. Pinakitaan niya ako ng mga artikulo tungkol sa maagang demensya, kinausap ako tungkol sa mga babala, at ako, naniwala akong nag-aalala lang siya para sa'yo. Ano pa? Tanong ko, kahit hindi ako sigurado kung gusto kong marinig ang sagot. Tinabunan ni Marcos ang kanyang mukha ng mga kamay. Noong nakaraang buwan, iminungkahi niyang dapat akong kumuha ng power of attorney sa iyong mga pananalapi. Sinabi niyang, para lang daw yon sa pag-iingat kung sakaling may mangyari sa'yo. Basag ang kanyang boses. Papayag na sana ako. Akala ko yun ang responsableng gawin. Nasuka ako. Ang buong larawan ay nagsisimula ng mabuo at mas nakakakilabot ito kaysa sa aking inakala. Hindi lang planong lasunin ako ni Allison. Inihahanda na niya ang lahat para magmukhang hindi maiiwasan at inaasahan pa nga ang aking pagkamatay. May iba pa ba? Nagpatuloy si Marcos, halos hindi marinig ang boses. 3 linggo na ang nakalipas, may nakita akong mga bote ng tableta sa kanyang bag. Nang tanungin ko siya, sabi niya, mga bitamina raw niya yon. Pero ngayong iniisip ko, hindi ko naman siya nakitang uminom ng mga yon. Naaalala mo ba kung anong klaseng mga tableta yon? Hindi ko alam. Maliliit na puting tableta pero marami yon sa iba't ibang bote. Sa sandaling iyon, isang nurse ang lumapit sa amin. Mrs. Montgomery? Tanong niya. Ako si Celeste Montgomery, sagot ko. Nandito na po ang mga pulis at gusto kayong makausap. Saka may gusto pong ipaalam sa inyo ang doktor tungkol sa isang bagay na nahanap namin sa mga karagdagang pagsusuri. Sinundan namin ang nurse sa isang pribadong silid kung saan naghihintay ang 2 detective at ang doktor na nakilala namin kanina. Mas seryoso pa ang ekspresyon ng doktor kaysa dati. Nagsagawa kami ng mas detalyadong pagsusuri simula niya, at may nakita kaming nakakabahala. Si Mrs. Whitlock ay hindi lang may digoxin sa kanyang sistema. Mayroon din siyang mga bakas ng iba pang gamot sa puso. Lumalabas na dahan-dahan siyang umiinom ng maliliit na halaga nito sa loob ng mahabang panahon. Umikot ang mundo ko. Sinasabi niyo bang may dahan-dahang naglalason sa akin? Iyon ang pinakamalamang na paliwanag sa nakikita namin, kumpirma ng doktor. Isa sa mga detective, isang nasa katanghaliang gulang na babae na may medyo puti ng buhok, si Detective Lieutenant Lee, ay sumandal. Mrs. Montgomery, may iniinom po ba kayong anumang gamot kamakailan? May napansin po ba kayong anumang di pangkaraniwang sintomas? Inalala ko ang mga nakaraang buwan, ang paminsan-minsang pagkahilo na binaliwala ko bilang tanda ng pagtanda, ang pagod na inakala kong normal lang, ang mga sandali ng pagkalito na nag-alala sa akin ngunit pinili kong huwag pansinin. Oo, bulong ko. May mga nararamdaman ako pero akala ko bahagi lang yon ng pagtanda. Pinisil ni Marcos ang kamay ko. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ayaw kitang alalahanin, sagot ko. At dahil tiniyak sa akin ni Allison na normal lang yon sa edad ko. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang isang akusasyon. At doon ko napagtanto na ang sarili kong manugang ay sinusubukang patayin ako ng dahan-dahan at sistematiko habang kinukumbinsi ang aking anak na nawawala na ako sa sarili.
Ang halimaw ay hindi nagmula sa labas. Nakatira ito sa loob mismo ng aking pamilya. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang isang bangungot na mabagal ang takbo. Si Allison ay nasa intensive care unit, stable ngunit wala pa ring malay. Hindi umalis si Marcos sa tabi ko na para bang natatakot siyang may mangyari sa akin kung iiwan niya akong mag-isa. Nilalamon siya ng konsensya at nakikita ko ito sa bawat linya sa kanyang mukha. 3 beses na akong binisita ni Detective Lee sa nakalipas na 4 na araw. Isa siyang masusing babae na may mga matang tila nakikita ang mga kasinungalingan at sa bawat pag-uusap ay mas maraming piraso ng nakakakilabot na palaisipan ang nabubuo sa buhay ko. Mrs. Montgomery, sabi niya sa aming huling pagkikita, sinisiyasat namin ang background ng inyong manugang. Ang nahanap namin ay nakakabahala. Nasa sala ko kami, ang parehong silid kung saan madalas pumunta si Allison para alagaan ako sa mga diumano'y sandali ng aking pagkalito. Ngayon, bawat sulok ng silid na iyon ay tila nabahiran ng kanyang mga kasinungalingan. Si Allison ay nagtrabaho bilang isang Certified Nursing Assistant o CNA sa loob ng 5 taon bago pakasalan ang inyong anak, patuloy ni Detective Lee. May access siya sa mga gamot at lubos na pamilyar sa mga epekto ng iba't ibang substance. Si Marcos, na nakaupo sa tabi ko, ay mukhang mas pagod sa bawat araw na lumilipas. Pero bakit niya gustong saktan si Mama? Wala naman akong naramdamang problema niya sa kanya. Nagpalitan kami ng makahulugang tingin ng detective bago sumagot. Mr. Montgomery, sinuri namin ang mga financial record ng inyong ina. Alam niyo po ba na kayo ang nag-iisang benepisyaryo ng kanyang huling habilin? Siyempre, sagot ni Marcos, nanay ko siya pero wala yung ibig sabihin. Hinding-hindi ko hinangad na may mangyari sa kanya para lang sa pera. Hindi nga, pero alam ng asawa ninyo ang tungkol sa mana, malumanay na sabi ng detective. At ayon sa aming investigasyon, pinipilit niya kayong hikayatin ang inyong ina na gumawa ng mga pagbabago sa kanyang mga legal na dokumento. Naalala ko ang lahat ng mga tila inosenteng pag-uusap kung saan iminumungkahi ni Allison na mas maingat kung aayusin ko na ang aking mga ari-arian, kung paano siya nagpumilit na samahan ako sa mga appointment sa doktor, palaging may ngiting puno ng pag-aalala at boses na puno ng huwad na pakikiramay. May isa pa, patuloy ni Detective Lee. May nakita kaming mga sulat sa computer ni Allison. Nagsasaliksik siya tungkol sa mga assisted living facility na dalubhasa sa mga pasyenteng may demensya. Mga napakamahal na lugar kung saan bihirang makatanggap ng bisita mula sa pamilya ang mga residente. Nasuklam ako. Pinaplano niyang ipasok ako sa isang institusyon. Mukhang ganoon nga, kumpirma niya. Pero hindi lang yon, nakahanap din kami ng mga paghahanap tungkol sa kung paano pabilisin ang paghina ng pag-iisip sa mga matatanda at mga paraan para magmukhang natural ang pagkamatay sa mga pasyenteng may kondisyon sa puso. Biglang tumayo si Marcos, naglakad patungo sa bintana. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Diyos ko, bulong niya, anong klaseng halimaw siya? Ngunit kailangan kong malaman ang higit pa. Sa mga nakalipas na araw, naaalala ko ang mga pangyayaring tila walang kabuluhan noon, ngunit ngayon ay may masamang kahulugan. Detective Lee, sabi ko, sa tingin ko kailangan kong sabihin sa inyo ang ilang iba pang bagay na nangyayari. Sa sumunod na oras, ikinuwento ko ang lahat. Kung paano nagsimulang mas madalas akong bisitahin ni Allison, ilang buwan na ang nakalipas, palaging may dalang tsaa o kung anong espesyal na merienda. Kung paano pagkatapos ng mga pagbisitang iyon ay kakaiba ang pagod at pagkalito ko. Kung paano niya dahan-dahang sinimulang questionin ang aking memorya sa harap ni Marcos. Sasabihin niya, Celeste, hindi mo ba naaalala na ikwento mo na sa akin yan kahapon? Oh, honey, katatanong mo lang yan 5 minuto ang nakalipas. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Naisip kong baka totoo ngang nawawala na ang memorya ko. Lumingon si Marcos mula sa bintana, ang muka'y puno ng pangingilabot. At naniwala ako sa kanya, bulong niya. Sa tuwing uuwi siya at sasabihing nagkaroon ka ng episode, naniwala ako. Akala ko mabuti siyang asawa dahil inaalagaan ka niya. Masusing nag-notes si Detective Lee.
May naaalala po ba kayong partikular na pangyayari, Mrs. Montgomery? Oo, sagot ko. Ramdam kong napapalitan na ng galit ang takot. 2 buwan na ang nakalipas, dumalaw si Allison para sa tanghalian. Nagdala siya ng lutong bahay na sopas. Sabi niya ay sobra raw ang nagawa niya. Pagkatapos kong kumain, sobrang sama ng pakiramdam ko, kaya kinailangan kong mahiga. Nang dumating si Marcos ng gabing iyon, sinabi niyang natagpuan niya akong nalilito na hindi ko raw naaalala na nananghalian kami. At ano po ang naaalala ninyo? Naaalala ko ng perpekto ang tanghalian, pero sobrang sama ng pakiramdam ko at nalilito na hindi ko na naipagtanggol ang sarili ko. Dinala ako ni Marcos sa doktor kinabukasan, pero mas maganda na ang pakiramdam ko. Sabi ng doktor, malamang trangkaso lang sa tiyan. Napaupo si Marcos sa kanyang upuan, tinatakpan ang mukha ng mga kamay. Dahan-dahan kanyang nilalason, bulong niya. At ako, tinulungan ko siyang kumbinsihin ka na nababaliw ka na. Hindi mo kasalanan, sabi ko, kahit sa loob-loob ko'y may halo-halong sakit at pag-unawa akong nararamdaman. Magaling siyang mangmanipula, minanipula niya rin ako. Isinara ni Detective Lee ang kanyang notebook. Mrs. Montgomery, may isa pa kayong kailangang malaman. Ang waitress na nagbigay sa inyo ng sulat, si Jada Reynolds, ay isang nursing student. Ang lola niya ay namatay 2 taon na ang nakalipas sa mga pangyayaring katulad ng inilarawan ninyo. Nanlamig ang dugo ko. Anong ibig niyong sabihin? Ang lola ni Jada, si Eleanor Washington, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkalito at paghina ng pag-iisip. Akala ng pamilya niya ay natural na demensya. Ipinasok siya sa isang assisted living facility kung saan siya namatay 6 na buwan pagkatapos dahil sa heart failure. Pero laging may hinala si Jada na may mali. At anong kinalaman nun sa akin? Ang taong nag-alaga sa lola ni Jada, ang kumumbinsi sa pamilya na kailangan niya ng institutional care, ay si Allison Whitlock. Noong panahong iyon, gamit niya ang kanyang pangalan sa pagkadalaga, Allison Peters. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Dahan-dahang itinaas ni Marcos ang kanyang ulo, ang kanyang mga matay puno ng isang nakakakilabot na pagkaunawa. Sinasabi niyo bang ang asawa ko, nagawa na niya to dati? Eksakto yan ang iniimbestigahan namin, kumpirma ng detective. Nakilala ni Jada si Allison sa restaurant. Patago niya itong sinusundan sa loob ng ilang linggo, sinusubukang alamin kung tama ang kanyang mga hinala. Nang makita niya ang tila isang sitwasyon ng pamilya, nagpasya siyang kumilos. Naisip ko ang batang waitress na nagligtas ng aking buhay. Isang estrangherong nagpakita ng mas malaking pag-aalala sa aking kapakanan kaysa sa sarili kong manugang. Nasaan si Jada ngayon? Tanong ko. Gusto ko siyang pasalamatan. Lubos siyang nakikipagtulungan sa aming imbestigasyon at naniniwala akong gusto ka rin niyang makausap. Sa wakas ay nagsalita si Marcos, basag ang boses sa emosyon. Ma, patawarin mo ako. Patawad kung nagduda ako sa'yo. Patawad kung hinayaan ko siyang gawin to sa'yo. Inabot ko at hinawakan ang kanyang mga kamay, malamig at nanginginig. Marcos, makinig ka sa akin. Dalubhasa sa manipulasyon si Allison. Hindi mo ito kasalanan. Pero dapat nakita ko ang mga senyales, giit niya. Dapat nalaman kong may mali. Paano mo malalaman? Ipinakita niya ang sarili niya bilang perpektong manugang, nag-aalala sa kanyang matandang biyenan. Sino man ay iisipin na mabait siya. Tumayo si Detective Lee. Mrs. Montgomery, kakailanganin po naming pumunta kayo sa presinto ng Atlanta Police bukas para magbigay ng formal na salaysay. Gusto rin naming makausap ninyo si Jada Reynolds kung payag po kayo. Siyempre, sagot ko. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan. Pagkaalis ng detective, matagal kaming tahimik na nakaupo ni Marcos. Ang bigat ng lahat ng aming natuklasan ay napakalaki. Marcos, sabi ko sa wakas, may kailangan kang maintindihan. Sa lahat ng mga buwang iyon na nalilito ako at masama ang pakiramdam, ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pisikal na discomfort. Ang pinakamasakit ay ang isiping binibigo kita na nagiging pabigat ako sa'yo. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ka kailanman naging pabigat, ma, kailanman. Alam ko yan ngayon,
Pero sa mga sandaling sinabi sa akin ni Allison na nag-aalala siya sa paghina ng aking isip, pakiramdam ko'y nawawala hindi lang ang aking isipan, kundi pati na rin ang iyong respeto at pagmamahal. Alam na alam niya kung anong mga butones ang pipindutin, bulong ni Marcos. Alam niyang ang pinakamalaki kong takot ay ang mawala ka sa paraang nawala si Papa. Ang aking dating asawa ay namatay sa Alzheimer's noong 25 taong gulang si Marcos. Naging isang mapangwasak na karanasan iyon para sa buong pamilya, ang panoorin ang matatag at matalinong lalaking iyon na unti-unting nagiging anino na lang ng kanyang sarili. Ginamit ni Allison ang karanasang iyon laban sa atin, patuloy ko. Alam niyang matatakot ka na sundan ko ang landas ng iyong ama at ginamit niya ang takot na iyon para manipulahin ka. Dahan-dahang tumango si Marcos. At tuluyan akong nahulog sa kanyang bitag. Sobra akong natakot na panoorin kang humina kaya hindi ko kinuwestiyon ang anumang sinabi niya sa akin. Marcos, kailan unang nabanggit ni Allison ang di umano'y pagkalito ko? Nag-isip siya saglit. Ilang sandali lang matapos pumanaw si Lola Margaret at iwan sa akin ang mana na yon. Ang aking ina ay pumanaw 8 buwan na ang nakalipas at iniwan sa akin ang isang malaking halaga ng pera na balak kong iwan kay Marcos. Ngunit ngayon, napagtanto kong iyon pala ang nag-udyok sa plano ni Allison. Alam niya ang tungkol sa pera. Sabi ko, mas para sa sarili ko kaysa sa kanya. Alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Mapait na kumpirma ni Marcos. Tungkol sa huling habilin mo, sa mana ni Lola, sa mga takot ko tungkol sa kalusugan mo, at ginamit niya ang bawat piraso ng impormasyon para buuin ang kanyang perpektong plano. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame, hindi ko mapigilang isipin kung gaano ako kalapit sa pagkawala ng lahat. Hindi lang ang aking buhay, kundi ang aking dignidad, ang aking kalayaan, at ang aking relasyon sa aking anak. Pinlano ni Allison na nakawin ang lahat ng mahalaga sa akin at malapit na siyang magtagumpay. Ngunit may isang bagay siyang minaliit, ang kapangyarihan ng isang mahabaging estranghero na tumangging manahimik nang makita niya ang panganib. At sa huli, iyon ang kanyang ikinabagsak. Si Jada Reynolds ay may pinakamatatag na mga matang nakita ko. Nang magkita kami sa coffee shop malapit sa presinto ng Atlanta Police Department, nakita ko sa kanya ang isang lakas na nagpapaalala sa akin noong kasing edad niya ako. Maliit siya, halos 23 taong gulang pa lang, ngunit merong isang bagay sa kanyang presensya na nagpapakita ng isang karunungang nagmumula lamang sa sakit. Mrs. Montgomery, sabi niya habang nakaupo sa tapat ko, 2 taon ko nang hinihintay ang sandaling ito. Jada, sagot ko, hinawakan ang kanyang mga kamay. Wala akong masabi para pasalamatan ka sa ginawa mo. Iniligtas mo ang buhay ko. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. Sana nailigtas ko rin ang lola ko. Sa sumunod na oras, ikinuwento sa akin ni Jada ang buong nangyari sa kanyang lola, si Eleanor Washington. Ito ay isang nakakakilabot na salaysay dahil napakapareho nito sa nangyayari sa akin. Si Lola Eleanor ang pinakamatatag na babaeng kilala ko, simula ni Jada. Sa edad na 78, nagtatrabaho pa rin siya sa kanyang hardin, nagluluto para sa buong pamilya tuwing linggo, at siya mismo ang namamahala sa kanyang mga pananalapi. Lubos siyang independent. Paano niya nakilala si Allison? Tanong ko. Nadapa po ang lola ko sa supermarket at nasaktan ang kanyang pulso. Nandoon si Allison. Nagpakilala siya bilang isang CNA at nag-alok na tulungan siya. Mukha siyang napakabait, napakamaalalahanin sa isang matandang babae na hindi niya man lang kilala. Huminga ng malalim si Jada bago magpatuloy. Nagsimulang regular na bisitahin ni Allison ang lola ko, nagdadala ng pagkain, tinutulungan siya sa pamimili. Sinabi niyang nalulungkot daw siya dahil wala siyang pamilya sa malapit at ang pag-aalaga kay Lola Eleanor ay nagpapadama sa kanya na kapaki-pakinabang siya. At inakala ng pamilya ninyo na napakaganda noon, sabi ko, hinuhulaan ang kasunod. Eksakto. Lubos kaming nagpapasalamat na may nagbabantay sa kanya. Nasa kolehiyo ako. Ang mga magulang ko'y nagtatrabaho ng doble. Tila isang regalo mula sa langit si Allison. Kailan nagsimula ang problema? Bumuntong hininga ng malalim si Jada.
Pagkatapos ng 2 buwan, nagsimulang magbanggit si Allison ng maliliit na insidente. Na natagpuan niya raw si Lola na nalilito, na nakalimutan niyang patayin ang kalan, na inulit niya ang parehong kwento ng ilang beses. Maliliit pero nakakabahalang bagay. Nasuklam ako habang nakikilala ang pattern. At naniwala kayong lahat sa kanya. Sa una ayaw naming tanggapin pero napakakumbinsido ni Allison. Pinakitaan niya kami ng mga artikulo tungkol sa demensya, kinausap kami tungkol sa mga babala. At unti-unti, nagsimula kaming makapansin ng mga bagay tungkol kay Lola na hindi namin nakikita dati. Tila mas pagod siya. Minsan, parang nalilito siya kapag nag-uusap kami sa telepono. May mga araw na hindi niya naaalala ang mga usapan namin. Kinumbinsi kami ni Allison na kailangan naming tanggapin ang katotohanan na humihina na si Lola. Huminto si Jada, pinipigilan ang mga luha. Ang pinakamasaklap na bahagi ay nagsimula na ring magduda si Lola sa sarili niya. Sasabihin niya sa akin, "Jada, sa tingin ko may mali sa akin." Sabi ni Allison, nakakalimot ako ng mga bagay at baka tama siya. Diyos ko, bulong ko. Eksakto yan ang nangyayari sa akin. Opo, at pagkatapos nagsimulang imungkahi ni Allison na baka oras na para isaalang-alang ang isang espesyal na tirahan. Sinabi niyang may nahanap siyang isang napakaganda, napakamahal, pero mahusay na lugar, ang Serenity Pines Assisted Living, kung saan makukuha ni Lola ang pangangalagang kailangan niya. At pumayag ang pamilya? Hindi kaagad, pero mapilit si Allison. Sinabi niya sa amin na makasarili kami na panatilihin si Lola sa bahay kung malinaw na kailangan niya ng professional na pangangalaga na inuuna namin ang aming mga nararamdaman kaysa sa kanyang kapakanan. Alam ko ang taktikang iyon, konsensya na nagbabalat kayong lehitimong pag-aalala. Gaano katagal ang lola mo sa tirahang iyon? 6 na buwan, sagot ni Jada, basag ang boses. 6 na buwan bago siya namatay sa sinabi nilang natural na heart failure. Pero kapag dinadalaw ko siya roon, may mali. Ibinulong sa akin ni Lola na madalas siyang bisitahin ni Allison, palaging may dalang mga espesyal na bitamina na inireseta raw ng doktor. Inimbestigahan mo ba ang mga bitaminang iyon? Sinubukan ko, pero huli na ang lahat. Namatay na si Lola at nang magtanong ako tungkol sa mga gamot, sinabi sa akin na confidential ang lahat ng kanyang medical information. Pinunasan ni Jada ang kanyang mga mata ng isang napkin. Pero alam kong may mali. Ang lola ko ay may perpektong malusog na puso buong buhay niya. Wala siyang kasaysayan ng mga problema sa puso. Ano ang ginawa mo noon? Nagsimula akong mag-imbestiga sa sarili ko. Natuklasan kong nagtrabaho si Allison sa tirahang iyon bago makuha ang trabahong CNA. Nalaman ko rin na may iba pang katulad na kaso, mga matatandang ipinasok doon pagkatapos ng biglaang paghina ng pag-iisip at namatay dahil sa mga problema sa puso sa loob ng maikling panahon. May sinabihan ka ba? Sinubukan ko pero wala akong tunay na ebidensya, hinala lang. Sinabi sa akin ng pulisya na ang mga matatandang may demensya ay namamatay dahil sa mga komplikasyon. Sabi ng mga administrator sa tirahan, ginawa nila ang lahat para sa kanilang mga pasyente. Walang gustong makinig sa isang estudyante sa kolehiyo na hindi malusog ang pagproseso sa kanyang kalungkutan. Pero hindi ka sumuko. Hindi ako pwedeng sumuko. Nang makita ko si Allison sa restaurang iyon, para akong nakakita ng multo. Patago ko siyang sinusundan sa loob ng ilang linggo, sinusubukang mangalap ng ebidensya. Nang makita ko siya kasama ninyo at nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa baso ninyo ng wine, alam kong gagawin niya ulit ang parehong bagay. Paano mo nalaman na sa wine yon? Nakita ko siyang may inilagay sa baso ninyo nung abala kayo ng anak ninyo sa pag-uusap. Napaka-subtle, pero particular ko siyang binabantayan. Sa sandaling iyon, kailangan kong magdesisyon. Manahimik at isugal na isa pang tao ang mamatay o kumilos ng walang matibay na ebidensya. Salamat sa Diyos at nagpasya kang kumilos, tumango si Jada. Pero ang pinakakinatatakutan ko ay ang isipin kung gaano karami pang ibang tao, tulad ng lola ko at tulad ninyo, ang nasaktan ni Allison. Gaano karaming pamilya ang nagdusa dahil nagpasya ang isang babae na makakakuha siya ng pera at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga matatandang mahina.
Nang hapong iyon, sinundo ako ni Marcus pagkatapos ng aking pakikipagkita kay Jada. Habang nagmamaneho kami pauwi, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko tungkol sa pattern ng pag-uugali ni Allison. Marcus, sabi ko, may kailangan pa akong itanong sa'yo at gusto kong maging ganap na tapat ka sa akin. Siyempre ma, itanong mo ang kahit anong gusto mo. May nabanggit ba si Allison tungkol sa aking huling habilin o financial planning? Kitang-kita ang pagka-tense ni Marcus. Oo, pag-amin niya pagkatapos ng isang sandali. Mga 3 buwan na ang nakalipas, madalas niyang binabanggit ang paksa. Sabi niya mahalaga raw na siguraduhing maayos ang iyong mga ari-arian, lalo na sa di umano'y paghina ng iyong pag-iisip. Anong klaseng mga mungkahi ang ginawa niya? Gusto niyang kumbinsihin kita na bigyan ako ng power of attorney. Sabi niya, mas madali raw pamahalaan ang iyong mga pananalapi kung may mangyari sa'yo. Iminungkahi rin niya na dapat mong isaalang-alang na ilagay ang titulo ng iyong bahay sa pangalan ko para maiwasan ang mga legal na komplikasyon sa hinaharap. Nanlamig ang dugo ko. At ano ang naisip mo sa mga mungkahi na iyon? Sa una tumanggi ako, tila masyadong maaga, pero napaka-insistent ni Allison. Sinabi niyang iyon daw ang responsableng gawin na ang paghihintay hanggang huli na ang lahat ay isang malaking pagkakamali. Marcus, may pinirmahan ba akong anumang dokumento sa mga nakaraang linggo na hindi ko malinaw na naaalala? Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Marcus, kailangan kong sabihin mo sa akin ang totoo. 2 linggo na ang nakalipas, bulong niya sa wakas. Sabi ni Allison, nagkaroon ka raw ng isang particular na masamang episode na labis ka raw nalito at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa iyong mga pananalapi. Sinabi niyang hiniling mo raw na pumunta kami para tulungan kang ayusin ang ilang mga papel. At nang dumating kami, tila medyo nalilito ka. Naghanda si Allison ng ilang mga dokumento. Sabi niya inirekomenda raw ng iyong abogado. Sinabi mong gusto mo raw pirmahan ang mga iyon para maayos na ang lahat. Anong mga dokumento yon? Isang limited power of attorney at isang karagdagan sa iyong huling habilin. Pakiramdam ko'y sinuntok ako sa sikmura. Isang karagdagan? Sabi ni Allison, gusto mo raw magdagdag ng isang sugnay na magbibigay sa akin ng agarang kontrol sa iyong mga ari-arian kung idedeklara kang mentally incompetent. Marcus, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi ko kailanman hiniling ang mga dokumentong iyon. Hindi ko kailanman kinausap ang aking abogado tungkol dyan. Dinroga ako ni Allison ng araw na iyon para magmukha akong nalilito at pagkatapos ay minanipula niya ako para pirmahan ang mga dokumentong hindi ko kailanman pipirmahan sa aking normal na estado. Itinabi ni Marcus ang kotse sa parking lot ng isang lokal na mall at tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Diyos ko ma, isang ganap na tanga ako. Dapat kinuwestiyon ko ang lahat. Dapat iginiit kong makausap ng direkta ang iyong abogado. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ilang buwan niyang inihanda ang sandaling ito. Kinondisyon kanya na maniwala na may sakit ako, na depektibo na ang aking paghuhusga. Nang dumating ang oras na kumilos, handa ka nang tanggapin ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Anong gagawin natin sa mga dokumentong iyon? Diretso tayong pupunta sa aking abogado bukas at ipapawalang bisa natin ang lahat. Ipaliwanag ko ang mga pangyayari kung paano ito napirmahan at sisiguraduhin kong hindi kailanman makakakuha si Allison ng kahit isang kusing mula sa aking pera. Nang gabing iyon, habang tinatawagan ni Marcus ang kanyang abogado para mag-schedule ng isang emergency appointment, umupo ako sa aking study at sinuri ang lahat ng aking mga dokumentong pinansyal. Ang lawak ng pinaplano ni Allison ay nakakatakot. Sa mga dokumentong iyon na pinirmahan ko sa ilalim ng impluwensya ng kanyang mga droga, halos kontrolado na niya ang aking buong ari-arian. Kapag naipasok na niya ako sa isang tirahan bilang isang pasyenteng may demensya, malaya na niyang mamanipulahin ang aking pera habang pinapanatili akong sedated at isolated. At sa kalaunan, kapag hindi nakapakipakinabang na panatilihin akong buhay, makakahanap siya ng paraan para pabilisin ang aking pagkamatay, tulad ng ginawa niya sa lola ni Jada.
Ito ay isang perpektong plano na isinagawa ng isang babaeng ginawang sining ang pagpatay. Ngunit nagkamali siya ng isang malaking bagay. Minaliit niya ang determinasyon ng isang dalagang tumangging kalimutan ang kanyang lola at iyon ang kanyang ikinabagsak. Nagising si Allison mula sa koma 4 na araw matapos niyang inumin ang lason na para sa akin. Nang tumawag si Detective Lee para ipaalam sa akin, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng ginhawa at pangamba. Sa isang banda, natuwa akong hindi siya namatay. Kahit gaano siya kahalimaw, ayaw kong mamatay siya dahil sa akin. Sa kabilang banda, alam kong ang kanyang paggising ay nangangahulugang kailangan ko siyang harapin. "Kumusta siya?" tanong ko sa telepono. "Sa pisikal, gumagaling na siya," sagot ni Detective Lee. Pero sa isip, labis siyang balisa. Palagi niyang hinahanap ang kanyang asawa at nang sabihin namin sa kanya na ayos ka lang, matindi ang kanyang reaksyon. Anong klaseng reaksyon? Ganap na pagtanggi. Iginigiit niyang may nagkamali lang na hinding-hindi niya sasaktan ng sinuman. Pero ang pinaka nakakabahala ay partikular ka rin niyang hinahanap, Mrs. Montgomery. Gusto kanyang makita. Nag-iba ang pakiramdam ko. Kailangan ko ba siyang makita? Hindi ka obligadong gawin yon, pero maaaring makatulong ito sa kaso. Minsan kapag direktang hinaharap ng kanilang mga biktima ang mga suspek, naglalabas sila ng mahahalagang impormasyon. Pero lubos kong naiintindihan kung hindi ka komportable. Nag-isip ako saglit. Isang bahagi sa akin ang gustong magtago, magpanggap na hindi umiiral si Allison at hayaan na lang ang hustisya na umusad ng walang direktang partisipasyon ko. Ngunit isa pang bahagi sa akin, isang mas malakas na bahagi, ang gustong tumingin sa kanyang mga mata at sabihin sa kanya na nabigo siyang wasakin ako. "Gagawin ko," sabi ko sa wakas, "pero gusto kong nandoon si Marcos." "Siyempre, bukas ng hapon, ayos lang ba sa inyo?" Nang gabing iyon, umupo kami ni Marcos sa aking kusina, umiinom ng tsaa at inihahanda ang aming mga sarili sa kung ano ang darating. Naging napaka-protektibo niya sa akin mula nang matuklasan namin ang katotohanan, halos para bang natatakot siyang saktan ako ni Allison kahit mula sa kanyang hospital bed. "Ma," sabi niya, "hindi mo kailangang gawin to. Pwede nating hayaan ang mga pulis at abogado na ang humawak ng lahat." "Hindi, kailangan kong gawin to," sagot ko na may mas matatag na boses kaysa sa nararamdaman ko. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong maintindihan kung paano ako naging ganito kabulag ng matagal. "Hindi ka naging bulag, dalubhasa siyang mangmanipula." Siguro. Pero sa tingin ko, isang bahagi sa akin ang ayaw makita ang mga senyales dahil gusto kong maniwala na sa wakas ay mayroon na akong manugang na nagmamalasakit sa akin. Hinawakan ni Marcos ang aking kamay. "Ma, palagi kang may mga taong nagmamalasakit sa'yo. Nandito ako." "Alam ko anak, pero iba yon. Anak kita. Dapat mo akong mahalin. Pinili ni Allison na mapunta sa buhay ko. O yun ang akala ko. Ang ideya na may pipili sa akin na ituturing nila akong karapat-dapat sa pagmamahal ng walang obligasyon bilang pamilya. Malaking bagay yon sa akin. At sinamantala niya yon. Oo, sinamantala niya ang aking kalungkutan, ang aking pagnanais na mahalin, ang aking takot sa pagtanda. Alam na alam niya ang aking mga kahinaan at ginamit niya ang mga iyon laban sa akin. Kinabukasan, habang papasok kami sa ospital, pakiramdam ko'y naglalakad ako patungo sa aking sariling kamatayan. Dinala kami ni Detective Lee sa mga pasilyong amoy disinfectant at sakit hanggang sa marating namin ang silid kung saan binabantayan si Allison. May pulis sa pinto na nagpadama sa akin ng kaunting kaligtasan. Ngunit nang buksan ng detective ang pinto at nakita ko si Allison sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa restaurant, lahat ng aking paghahanda ay naglaho. Maputla siya at payat, may mga dextrose na nakakabit sa kanyang braso, ngunit ang kanyang mga mata ay may parehong mapanuring tingin na lagi niyang taglay. Nang makita niya akong pumasok, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon sa isang kunwaring kahinaan. "Celeste," sabi niya sa mahinang boses, iniabot ang isang kamay sa akin. "Salamat sa Diyos at ayos ka lang. Sobra akong nag-alala."
Tumayo ako malapit sa pinto, tumatangging lumapit sa kanyang kama. Pumwesto si Marcus sa pagitan namin na para bang pinoprotektahan ako. "Allison," sabi ko, matatag ang boses, "alam namin ang ginawa mo." Ang kanyang ekspresyon ng pagkalito ay tila totoo, ngunit natutunan ko ng isa siyang magaling na aktres. "Anong sinasabi mo? Ako ang nagkasakit. May nagtangkang lasunin tayong dalawa." "Hindi," sagot ko. "May nagtangkang lasunin ako at ang taong iyon ay ikaw." Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng isang bagay na mas madilim sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng tila taimtim na mga luha. "Celeste, hindi ko maintindihan kung bakit mo ako inaakusahan ng ganito kasamang bagay. Mahal kita na parang isang ina, hinding-hindi kita sasaktan." "Paano mo minahal ang lola ni Jada Reynolds, si Eleanor Washington?" tanong ko. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Natuyo ang mga luha, nawala ang kahinaan at sa isang saglit nakita ko ang tunay na Allison. Malamig, mapanuri, galit na galit. "Hindi ko kilala kung sinong sinasabi mo," sabi niya, ngunit nawala na sa kanyang boses ang lahat ng kunwaring init. Humarap si Marcus. "Allison, nahanap namin ang mga gamot sa bahay natin. Nahanap namin ang iyong mga sulat. Alam namin ang tungkol sa pera, sa mga dokumentong pinapirmahan mo kay Mama, alam namin ang lahat." Umupo ng tuwid si Allison sa kama at ang kanyang maskara ng inosenteng biktima ay nagsimulang tuluyang mawala. "Marcus, mahal, kailangan mong maintindihan. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin, para sa ating kinabukasan." "Ating kinabukasan?" Ulit niya nang hindi makapaniwala. "Matanda na ang nanay mo, Marcus. Wala na siyang maraming magagandang taon na natitira. Hindi ba't mas mabuti kung masisiyahan siya sa kanyang mga huling taon sa isang lugar kung saan natatanggap niya ang tamang pangangalaga, habang tayo'y nagtatayo ng buhay na magkasama ng walang pabigat na palaging pag-aalala sa kanya?" Ang lamig ng kanyang pagsasalita tungkol sa akin, na para bang isa akong bagay na nakakaabala, ay nagpaduwal sa akin. "At ang pera?" tanong ni Marcus. "Para ba to lahat sa pera?" Bumuntong hininga si Allison na para bang nagpapaliwanag ng isang bagay na halata sa isang bata. "Mahalaga ang pera, Marcus, hindi habang buhay ang nanay mo. At kapag wala na siya, bakit hindi natin siguraduhing komportable tayo? Hindi niya kailangan ang lahat ng ipon na yon sa isang nursing home." "Pinag-uusapan mo ba ang pagpatay sa akin?" sabi ko, nanginginig ngunit matatag ang boses. Sa unang pagkakataon, tumingin si Allison ng direkta sa akin na may purong galit. "Pinag-uusapan ko ang pagiging praktikal sa isang hindi maiiwasang sitwasyon." "Paano ka naging praktikal sa lola ni Jada?" Naging malupit ang kanyang ngiti. Si Eleanor Washington ay isang malungkot na matandang babae na mamamatay din naman. Sinigurado ko lang na komportable ang kanyang mga huling buwan at na ang kanyang pera ay napunta sa kamay ng kanyang pamilya. Wala naman siyang iba. Binisita siya ng pamilya niya minsan sa isang buwan kung swerte. Ako lang ang tunay na nag-alaga sa kanya sa huli. Nanginginig sa galit si Marcus. "Ilang tao pa ang sinaktan mo, Allison?" "Wala akong sinaktan," malamig niyang sagot. "Nagbigay ako ng isang mapayapang paglipat para sa mga taong nagdurusa na." "Isang mapayapang paglipat?" ulit ko. "Tinatawag mong mapayapang paglipat ang dahan-dahang paglason sa mga matatanda hanggang sa mamatay sila?" "Pinanatili ko silang komportable," giit niya. "Walang sakit, walang takot, higit pa yan sa inaasahan ng karamihan sa katapusan ng kanilang buhay." Si Detective Lee, na tahimik na nag-notes, ay nagsalita sa wakas. "Mrs. Whitlock, inaamin niyo po ba na sinadya ninyong maging sanhi ng pagkamatay ni Eleanor Washington at nabalak ninyong gawin din yon kay Celeste Montgomery?" Huli na nang mapagtanto ni Allison ang kanyang isiniwalat. Sinubukan niyang bawiin. "Hindi, hypothetical lang ang sinasabi ko. Nalilito ako dahil sa gamot, ngunit tapos na." Naipakita na niya ang kanyang tunay na kulay at lahat sa silid na iyon ay nakasaksi. "Allison," sabi ko. Sa wakas ay lumapit sa kanyang kama, ngunit nanatiling malayo para hindi niya ako maabot. "Gusto kong malaman mo ang isang bagay. Sa loob ng maraming buwan, pinagduda mo ako sa aking sariling isipan.
Pinadama mo sa akin na pabigat ako, na nawawala ang aking halaga bilang isang tao. Pero nakaligtas ako at sisiguraduhin kong hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong gawin ito sa sino man. Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Tanga kang matanda, sabi niya. Dapat magpasalamat ka pa. Bibigyan sana kita ng isang marangal na kamatayan. Ngayon, mabubulok ka ng dahan-dahan sa isang murang pasilidad kung saan walang pakialam sa'yo. Lumapit si Marcos sa kanya, ngunit inilagay ko ang aking kamay sa kanyang braso para pigilan siya. Hindi siya karapat-dapat, sabi ko sa kanya. Hindi na niya tayo masasaktan. Paglabas namin ng silid, pakiramdam ko'y hinarap ko ang demonyong naninirahan sa aking buhay sa loob ng maraming buwan. Nakakatakot, ngunit nakakapalaya rin. Anong pakiramdam mo? Tanong sa akin ni Marcos habang naglalakad kami sa pasilyo. Para akong kagigising lang mula sa isang napakahabang bangungot, sagot ko. At para akong sa wakas ay makakapagsimula ng maghilom. Nang gabing iyon, tumawag si Detective Lee para ipaalam sa akin na nagpasya si Allison na umamin kapalit ng isang plea agreement. Inamin niya hindi lang ang pagtatangkang pagpatay sa akin, kundi pati na rin ang pagkamatay ni Eleanor Washington at 2 pang matandang babae sa nakalipas na 3 taon. 3 pa? Tanong ko nang may pangingilabot. Opo, nang magsimula siyang magsalita, tila gumaan ang loob niya na aminin ang kanyang mga ginagawa. Sa tingin ko, matagal na niyang dinadala ang bigat ng mga sikretong iyon. Anong mangyayari sa kanya ngayon? Sa mga pag-amin at sa ebidensyang hawak natin, malamang na haharapin niya ang habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Nang ibaba ko ang telepono, wala akong naramdamang tagumpay o paghihiganti. Naramdaman ko lamang ang isang malalim na kalungkutan para sa lahat ng buhay na sinira ni Allison at isang napakalaking ginhawa na sa wakas ay tapos na ang kanyang paghahari ng takot. Ngunit alam ko rin na ang pinakamahirap na bahagi ng aking proseso ng paghilom ay nagsisimula pa lang. 6 na buwan matapos ang gabing iyon sa Giovanni's Trattoria, gumigising ako tuwing umaga na may pakiramdam na nakalimutan ko ng mayroon pala kapayapaan. Kakaibang pakiramdam ito matapos ang maraming buwan ng pamumuhay sa patuloy na takot, pagdududa sa sarili kong isipan, at pakiramdam na nawawalan ako ng mga piraso ng aking sarili araw-araw. Nagbago na ng tuluyan ang aking routine sa umaga. Hindi ko na kailangang obsessively na i-check kung nilak ko ba ang pinto o pinatay ang kalan dahil ngayon, nagtitiwala na ako sa aking memorya. Hindi ko na kailangang questionin ang bawat desisyon na ginagawa ko. Iniisip kung ito ba ay ebidensya ng paghina ng isip. Alam kong malinaw ang aking isipan, na palagi itong malinaw at ang pagkalito at pagkalimot ay sanhi ng lason, hindi ng sakit. Bumisita si Marcos tuwing linggo at ang aming relasyon ay nagbago sa paraang hindi ko inakala. Ang konsensya na dinala niya sa pagdududa sa akin, sa pagpayag na manipulahin siya ni Allison, ay unti-unti siyang nilalamon sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng paglilitis. Ngunit pinagdaanan namin ito nang magkasama sa family therapy at unti-unti nagtayo kami ng isang bago at mas malalim na tiwala. Ma, sabi niya sa akin sa isa sa aming mga session, sa tingin ko isang bahagi sa akin ang laging nakakaalam na may mali, pero mas madaling maniwala na humihina na ang isip mo kaysa harapin ang posibilidad na ang asawa ko ay isang mamamatay tao. Bakit mas madali? Tanong sa kanya ng therapist. Dahil kung may sakit si mama, pwede akong maging bayani na mag-aalaga sa kanya. Pero kung nagsisinungaling si Allison, ibig sabihin, nagkamali ako ng pinili, na nagdala ako ng panganib sa buhay ng nanay ko. Iyon ang gagawa sa akin na kontrabida sa kwento. Masakit marinig iyon, ngunit nakakagaan din ng loob. Nahanap ni Marcos ang lakas ng loob na maging tapat sa kanyang sariling mga takot at insecurities, at iyon ang nagpahintulot sa amin na tunay na maghilom. Ang paglilitis ni Allison ay tumagal ng 3 linggo. Tumestigo ako sa loob ng 2 buong araw, ikinuwento ang aking istorya sa isang hurado na nakinig ng may halo-halong pangingilabot at pakikiramay.
Tumestigo rin si Jada Reynolds, buong tapang na nagsalita tungkol sa pagkamatay ng kanyang lola at sa kanyang determinasyon na makahanap ng hustisya. Sinubukan ni Allison na gamitin ang insanity defense, sinasabing mayroon siyang personality disorder na dahilan kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang mga kilos. Ngunit ipinakita ng prosekusyon ang ebidensya ng maraming taon ng masusing pagpaplano, mga paghahanap sa internet tungkol sa mga lason at paraan ng pagpatay, mga pekeng dokumento at sadyang manipulasyong pinansyal. Nang basahin ang hatol, may sala sa lahat ng kaso, hindi ko naramdaman ang kasiyahang inaasahan ko, kundi isang kahungkagan. Isang babaeng minsan kong tinawag na pamilya ay ipapadala sa bilangguan habang buhay. At kahit alam kong ito ay hustisya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kalungkutan sa kung ano sana ang nangyari kung iba ang piniling landas ni Allison. Pagkatapos ng paglilitis, nagpasya akong gumawa ng ilang mahahalagang pagbabago sa aking buhay. Ang una ay ang lumipat. Hindi ko kayang patuloy na manirahan sa bahay kung saan maraming beses pumunta si Allison para dahan-dahan akong lasunin. Bawat sulok ay may alaala ng mga kahindik-hindik na buwan na iyon at kailangan ko ng isang bagong espasyo para magtayo ng bagong buhay. Nahanap ko ang isang kaakit-akit na maliit na bahay malapit sa Lake Lanier na may hardin na nagpapahintulot sa akin na mag-ukol ng oras sa pagtatrabaho gamit ang aking mga kamay sa lupa. Mayroong isang bagay na malalim na nakapagpapagaling sa pagtatanim ng mga buto at panunood sa kanilang paglaki, sa paglikha ng buhay matapos mapalapit sa pagkawala nito. Si Jada Reynolds ay naging isang mahalagang bahagi ng aking bagong buhay. Regular kaming nagkikita para magkape at nabuo namin ang isang pagkakaibigan na higit pa sa mga pangyayaring naglapit sa amin. Tinatapos niya ang kanyang nursing degree at tinutulungan ko siya sa pinansyal sa kanyang pag-aaral. Ito ang aking paraan ng pagbibigay pugay sa alaala ng kanyang lola, si Eleanor, at pagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas ng aking buhay. Mrs. Montgomery, sabi niya sa akin sa isa sa aming mga huling pagbisita, "May gusto po akong sabihin sa inyo." "Sabihin mo, anak." "Pinag-iisipan kong mag-specialize sa geriatric care. Gusto kong magtrabaho kasama ang mga matatanda, tulungan silang mapanatili ang kanilang dignidad at kalayaan hanggat maaari." "Napakaganda niyan, Jada. Ano ang nagudyok sa'yo na gawin ang desisyong iyan?" "Kayo po," simpleng sagot niya. "Ang panonood sa inyo na lumaban para maibalik ang inyong buhay, kung paano ninyo tinanggihang tukuyin kayo ng ginawa ni Allison sa inyo, ay nagpakita sa akin na ang mga matatanda ay hindi mga walang laban na biktima. Sila ay mga mandirigmang nakaligtas sa mga dekada ng buhay at nararapat sa respeto at proteksyon." Napuno ako ng init na matagal ko nang hindi naramdaman sa kanyang mga salita. Ang malaman na ang aking kahindik-hindik na karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang bagay na mabuti sa mundo ay nagbigay ng layunin sa lahat ng sakit na aking dinanas. Nagsimula akong magsalita sa publiko tungkol sa aking karanasan, hindi para humanap ng atensyon o simpatya, kundi para turuan ang ibang mga pamilya tungkol sa mga senyales ng pag-abuso sa matatanda. Nakakagulat kung gaano karaming tao ang lumalapit sa akin pagkatapos ng aking mga talumpati para sabihing nakikilala nila ang ilan sa mga pattern na inilalarawan ko sa kanilang sariling mga pamilya. Isang 70 taong gulang na babae ang nagsabi sa akin na pinipilit siya ng kanyang manugang na bigyan siya ng access sa kanyang mga bank account gamit ang parehong uri ng manipulasyon na ginamit sa akin ni Allison. Isang pamilya naman ang napagtanto na ang mga episode ng pagkalito ng kanilang ama ay laging nangyayari pagkatapos ng mga pagbisita mula sa kanyang bagong caregiver. Hindi ko maililigtas ang lahat, ngunit kung ang aking kwento ay makakatulong na maiwasan kahit isang kaso lang ng pang-aabuso, kung gayon ang lahat ng pinagdaanan ko ay magiging sulit. Nagsimula nang makipag-date si Marcus sa isang babaeng nagngangalang Sarah, na nakilala niya sa isang support group para sa mga kapamilya ng mga biktima ng krimen. Noong una, nag-alala ako kung paano ito makakaapekto sa aming muling binuong relasyon.
Ngunit si Sarah ay tunay na kahanga-hanga. Siya ay transparent, tapat, at lubos na nirerespeto ang mga hangganan na itinatag namin ni Marcos. Ma, sabi sa akin ni Marcos noong nakaraang linggo, gusto kong malaman mo na hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo ulit. Natuto na akong kilalanin ang mga senyales ng manipulasyon at ipinapangako kong palagi akong maniniwala sa'yo kapag sinabi mong may mali. Marcus, sagot ko, hindi ko kailangang protektahan mo ako sa lahat ng bagay. Kailangan ko lang na magtiwala ka sa akin at sa aking paghuhusga. Mas malakas ako kaysa sa inaakala nating lahat. At totoo iyon, mas malakas ako. Ang proseso ng pagkaligtas sa pagtataksil ni Allison, ng pakikipaglaban para sa aking katinuan at sa aking buhay, ay nagturo sa akin ng mga bagay tungkol sa aking sarili na hindi ko alam. 62 taong gulang ako, ngunit sa maraming paraan, pakiramdam ko'y nagsisimula pa lang ang aking tunay na buhay. Binalikan ko ang mga aktibidad na iniwan ko noong mga buwan na nilalason ako ni Allison. Bumalik ako sa aking mga yoga class kung saan malugod akong tinanggap ng aking mga kaklase. Sumali ako sa isang book club sa lokal na pampublikong aklatan. Kumuha pa ako ng mga aralin sa pagpipinta, isang bagay na lagi kong gustong gawin ngunit hindi ko mahanapan ng oras. Bawat bagong aktibidad, bawat bagong pagkakaibigan, bawat araw na gumigising ako nang walang takot ay isang tagumpay laban sa kung ano ang sinubukang gawin sa akin ni Allison. Sinubukan niya akong gawing isang walang laban na biktima, isang litong matandang babae na maaaring manipulahin at sa huli ay alisin. Ngunit nabigo siya. Isang hapon habang nagtatrabaho sa aking hardin, may nakita akong sulat sa aking mailbox. Walang return address, ngunit agad kong nakilala ang sulat kamay. Galing ito kay Allison, mula sa bilangguan. Sa isang sandali, inisip kong itapon ito nang hindi binubuksan. Wala akong utang sa kanya, at wala akong obligasyong basahin ang kanyang mga salita. Ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Maikli ang sulat at tipikal ni Allison, puro tungkol sa sarili. Hindi siya humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Sa halip, nagreklamo siya tungkol sa mga kondisyon sa bilangguan at iginiit na hindi siya naintindihan. Nagtapos ito sa isang linya na nagpatawa sa akin sa kabila ng lahat. Sana ma-appreciate mo ang pabor na sinubukan kong gawin para sa'yo. Kahit ngayon, kahit pagkatapos umamin sa maraming pagpatay, nakikita pa rin ni Allison ang sarili niya bilang bida sa kanyang sariling kwento. Ito ay isang perpektong paalala kung bakit siya naging napakapanganib at kung bakit ang aking desisyon na putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya ay tama. Sinunog ko ang sulat sa aking fireplace ng gabing iyon, pinapanood ang mga salita na maging abo. Simboliko ito. Ang huling bakas ng kapangyarihan ni Allison sa akin ay naging usok at tuluyang naglaho. Ngayong umaga, habang umiinom ako ng kape sa beranda ng aking bagong tahanan, pinapanood ang pagsikat ng araw sa Lake Lanier, pinagninilayan ko ang lahat ng nawala sa akin at lahat ng aking nakuha. Nawala ang aking inosenteng pananaw sa kakayahan ng tao para sa kasamaan. Nawala ang bersyon ng aking sarili na naniniwalang ang kabutihan ay palaging makikilala at gagantimpalaan. Ngunit may nakuha akong mas mahalaga. Nakuha ko ang ganap na katiyakan sa aking sariling lakas. Nakuha ko ang karunungang nagmumula sa pagkaligtas sa hindi mailarawang pangyayari. Nakuha ko ang isang mas malalim at mas tapat na relasyon sa aking anak. At nakuha ko ang kasiyahang malaman na ang aking karanasan ay nakakatulong na protektahan ang iba. Darating si Marcos sa loob ng 1 oras para sa aming lingguhang pananghalian tuwing linggo. Magluluto kami ng magkasama, isang bagay na dati naming ginagawa noong bata pa siya, ngunit itinigil namin nang pumasok si Allison sa aming buhay. Ito ay isang tradisyon na aming nabawi kasama ng napakaraming iba pang bagay na akala ko'y nawala na magpakailanman. Habang hinihintay ko siya, naiisip ko ang lahat ng mga taong hindi kasing swerte ko. Si Eleanor Washington at ang iba pang mga biktima ni Allison ay hindi nagkaroon ng pagkakataong muling buuin ang kanilang buhay.
Ngunit ang kanilang alaala ay nabubuhay sa gawaing ginagawa namin ni Jada para maiwasan ang mga pang-aabuso sa hinaharap. Sa edad na 62, natutunan kong ang buhay ay maaring magbago sa isang iglap. Maaari itong maging isang bangungot ng walang babala, ngunit maaari rin itong maging isang bagay na maganda kapag hindi mo inaasahan. Ang susi ay huwag sumuko, patuloy na lumaban, kahit na tila nawala na ang lahat ng pag-asa. Ako si Celeste Montgomery. Nakaligtas ako sa isang pagtatangkang pagpatay ng aking sariling pamilya. At narito ako para ikwento ang aking istorya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigmang tumangging patahimikin. At bawat araw na gumigising akong malaya, malusog, at may kontrol sa aking sariling buhay ay ang aking pinakamatamis na paghihiganti laban sa mga nag-akalang kaya nila akong wasakin. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung gusto mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Hinihintay ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. May pagmamahal at paggalang.